Mga pensyonado, tigilan muna ninyo ang ginagawa ninyo ngayon dahil ang video na ito ay maaaring magligtas ng buong buwan ninyong pensyon. SSACOP Deadline Hulyo 2026. Mapipigil ang pensyon. Kung makaligtaan mo ito, oo, totoo ito. At kung hindi kayo makikinig ng mabuti sa susunod na ilang minuto, posibleng mawalan kayo ng pera na dapat sana ay nasa bulsa ninyo bago pa man matapos ang taon. Pakinggan ninyo itong mabuti dahil marami sa mga pensyonado natin ang hindi alam kung kailan talaga sila dapat mag-comply. At ang resulta ng kamangmangan na iyon ay pagkakasuspinde ng buong buwan na pensyon. Huwag ninyong palampasin ito, lalo na kung ikaw o ang mahal ninyo sa buhay ay ipinanganak sa buwan ng Hulyo. Una sa lahat, mga kababayan, linawin natin kung ano ba talaga itong ACOP na palaging pinag-uusapan. Ang ACOP o Annual Confirmation of Pensioners ay isang taunang requirement ng SSS para patunayan na kayo, mga pensyonado, ay buhay pa at karapat-dapat pa ring tumanggap ng inyong buwanang pensyon. Ito ay hindi biro dahil ang SSS ay gumagastos ng bilyon-bilyong piso kada taon para sa pensyon ng milyon-milyong Pilipino, kaya kailangan nilang matiyak na ang perang ipinapadala nila ay talagang napupunta sa tamang tao at hindi sa mga nagsamantala o nagpanggap. Ngayon, narito ang pinakamahalagang bagay na dapat ninyong tandaan. Hindi lahat ng pensyonado ay obligadong mag-ACOP kada taon. Kung kayo ay retirement pensioner na naninirahan dito sa Pilipinas at wala pang 80 taong gulang, sa pangkalahatan ay hindi na kayo required na personal na mag-report dahil meron ng ibang paraan ng SSS para i-verify na buhay pa kayo. Pero mag-iba ang usapan kung kayo ay 80 taong gulang na pataas. Dito, obligado kayong sumunod sa ACOP schedule. Gayon din, kung kayo ay survivor pensioner, disability pensioner, o guardian ng batang tumatanggap ng pensyon, obligado kayong mag-comply anuman ang edad ninyo o kung saan man kayo naninirahan sa mundo. Ito ang hindi alam ng marami. Akala nila kasi dahil hindi na kailangan ng mga retirement pensioner na below 80, ligtas na silang lahat. Mali iyan, mga kababayan. Kung kayo ay tumatanggap ng survivorship o death pension dahil sa yumaong asawa, o kayo ay guardian ng menor de edad na dependent, kailangan pa rin ninyong sumunod sa ACOP taon-taon. At ngayon, papunta na tayo sa puso ng video na ito. Ang inyong ACOP compliance ay naka-schedule batay sa buwan ng kapanganakan ninyo. Ibig sabihin, kung kayo o ang inyong deceased na miyembro ay ipinanganak sa buwan ng Hulyo, ang buwan ng Hulyo 2026 ang inyong opisyal na compliance period. Ibig sabihin, kailangan ninyong tapusin ang inyong ACOP bago matapos ang Hulyo. Kung hindi ninyo ito nagawa sa loob ng buwan na iyon, ang inyong pensyon ay automatikong masususpinde 1 buwan pagkatapos ng inyong birth month na sa kasong ito ay magiging Agosto 2026. Isipin ninyo iyan mga kapatid, 1 buwan lang ang palugit bago mawalan kayo ng buong pensyon. At kung akala ninyo hanggang doon lang ang epekto, mali kayo. Kung ang pensyon ninyo ay nanatiling suspendido ng 2 taon ng walang aksyon, automatiko na itong ikakansela. Hindi na basta suspension iyon, kanselado na, tapos na. Kailangan pang magproseso muli mula umpisa kung gusto pang mabuhay ang benepisyo. Yan ang dahilan kung bakit sinasabi natin sa bawat video natin dito, ang ACOP ay hindi dapat balewalain. Ito ay simpleng hakbang lamang, pero ang kapabayaan dito ay nagdudulot ng matinding hirap, lalo na sa mga pensyonadong umaasa sa kanilang buwanang pensyon para sa gamot, pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan. Pero huwag kayong mag-alala ng sobra.
mga mahal kong manunood, dahil meron namang paraan para mabawi ang lahat kung sakaling nasuspinde man ang pensyon ninyo dahil sa late compliance. Kapag nag-comply na kayo, ang pensyon ninyo ay ma-resume sa loob ng 2 buwan mula sa petsa ng inyong compliance, at lahat ng accrued o naipong pensyon sa panahon ng suspension ay ibabalik at ikre-credit sa inyong account. Kaya kung sakaling na-miss ninyo talaga ang deadline, huwag kayong mawala ng pag-asa, mag-comply lang agad at babalik din ang inyong pera kasama pa ang lahat ng napalampas na buwan. Ngayon, paano ba talaga mag-comply ng madali, lalo na para sa mga lolo at lola na hirap ng bumiyahe papunta sa SSS branch? May isa pang mahalagang update dito. Noong 2026, pinadali na ng SSS ang proseso sa pamamagitan ng online facial authentication gamit ang inyong PhilSys o National ID. Kung rehistrado kayo sa National ID System, maaari na kayong pumunta sa opisyal na website ng SSS. Hanapin ang icon na Submit a COP Compliance. At sundan lang ang mga hakbang, ilagay ang inyong SS number at petsa ng kapanganakan, kumpirmahin ang inyong pangalan, at gawin ang facial scan sa harap ng kamera ng cellphone o computer. Wala pang 1 minuto ang proseso at agad itong ma-update sa records ng SSS. Napakalaking tulong ito lalo na sa ating mga kababayang matatanda na, dahil hindi na kailangang pumila pa sa opisina, hindi na kailangang gumastos pa sa pamasahe, at hindi na kailangang mahirapan sa pila sa ilalim ng init ng araw. Ngunit kung wala kayong national ID o kung hindi tumugma ang inyong PhilSys record sa SSS database, huwag kayong mag-alala. Mayroon pa ring ibang paraan. Maaari kayong mag-set ng appointment sa pamamagitan ng inyong My SSS account, piliin ang Compliance to Annual Confirmation of Pensioners bilang purpose, at pumili kung gusto ninyong personal na pumunta sa SSS branch o kaya naman ay sa pamamagitan ng video conference gamit ang Microsoft Teams o Viber. Para naman sa ating mga kababayang nasa ibang bansa, mayroon ding video conference option sa pamamagitan ng OFW Contact Services section, at maaari rin silang mag-comply sa pamamagitan ng email kung kumpleto ang requirements tulad ng litrato habang hawak ang pahayagan na nagpapakita ng petsa ng araw ng pag-comply. Ngayon, lumipat naman tayo sa isa pang mahalagang paksa na palaging tinatanong sa amin, ang tungkol sa loan deductions at ang tinatawag na offset o clawback sa pensyon. Marami sa inyo, mga kababayan, ang may natitira pang utang sa SSS, sa GSIS, o sa mga loan program tulad ng calamity loan o salary loan bago pa kayo nag-retire. Kapag ganito ang sitwasyon, ang SSS o GSIS ay may karapatang ibawas ang bahagi ng inyong buwanang pensyon bilang bayad sa naturang utang. Ito ay tinatawag na offsetting o clawback, at ginagawa ito ng legal at may batayan sa kontrata na pinirmahan ninyo nung kumuha kayo ng loan. Halimbawa nito, ipagpalagay natin na ang buwanang pensyon ninyo mula sa SSS ay 20,000 piso. Kung mayroon kayong natitirang utang na, sabihin natin, 40,000 piso mula sa isang calamity loan, maaaring bawasan ang inyong pensyon ng 2,000 hanggang 3,000 piso kada buwan, depende sa termino ng inyong loan agreement, hanggang mabayaran ng buo ang utang. Ibig sabihin, sa halip na 20,000, ang aktwal na matatanggap ninyo kada buwan ay maaaring 20,000 bawas 3,000, kaya kayo ay makakatanggap ng 17,000 piso lamang. Ganito rin ang sistema sa GSIS. Kung kayo ay may natitirang consolidated loan o policy loan bago pa man kayo mag-retire, ang GSIS ay maaaring magbawas ng bahagi ng inyong buwanang pensyon hanggang mabayaran ito ng buo base sa computation na ipinaliwanag sa inyo noong kayo ay nag-apply ng loan. Ang mahalagang malaman dito,
Mga kababayan, ay hindi ito parusa. Ito ay simpleng pagbabayad ng utang na kinuha ninyo noon at ang batayan ng bawas ay nakalagay sa inyong kontrata. Kung nalilito kayo kung magkano pa ba talaga ang natitirang balanse ninyo, maaari kayong mag-request ng Statement of Account mula sa SSS o GSIS para makita ng malinaw kung magkano pa ang dapat bayaran at kung kailan ito matatapos. Ito ang hindi alam ng maraming pensyonado ang hindi nagche-check ng kanilang balense. Kaya nagugulat na lamang sila bakit maliit ang kanilang natatanggap. Huwag kayong matakot magtanong sa SSS o GSIS tungkol dito. Karapatan ninyong malaman ang detalye ng sarili ninyong pensyon. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tungkol sa release schedule ng pensyon para sa buwan ng Hulyo 2026. Katulad ng nakaugalian, ang pagpapalabas ng buwan ng pensyon ng SSS ay ginagawa base sa huling digit ng inyong SSS number, kaya staggered o hati-hati ang release sa loob ng ilang araw sa umpisa ng buwan. Karaniwan, ang mga may huling numerong ending sa 1 hanggang 4 ay unang nakakatanggap, sinusundan ng mga may ending 5 hanggang 7, at panghuli ang mga may ending 8 hanggang 0. Para naman sa GSIS, karaniwang ipinapadala ang pensyon simula sa unang araw ng buwan direkta sa mga bank account ng mga pensyonado. Mahalagang tandaan na ang eksaktong petsa ay maaaring magbago-bago depende sa opisyal na anunsyo ng SSS o GSIS sa kani-kanilang mga social media page at opisyal na website. Kaya laging bantayan ninyo iyon o subaybayan ninyo ang channel na ito dahil dito namin palaging inaanunsyo ang pinakabagong update. At dahil dito rin sa paksa ng pera, kailangan nating pag-usapan ng isang mapanganib na bagay, ang mga scam na tumatarget sa mga pensyonado. May isa pang mahalagang update dito na dapat malaman ng lahat. Dumarami ang mga panloloko na nagpapanggap na SSS o GSIS representative. Tumatawag o nagme-message sa mga pensyonado at nagsasabing kailangan nilang magbayad ng processing fee para lang matuloy ang kanilang ACOP compliance o para hindi masuspinde ang kanilang pensyon. Mga kababayan, tandaan ninyo ito ng mabuti, walang bayad ang ACOP. Libre ito. Kung may tatawag o magme-message sa inyo na humihingi ng pera bago pa man kayo makapag-comply, huwag kayong magbibigay ng anumang impormasyon at agad ninyo itong iulat sa opisyal na hotline ng SSS sa 1455 o sa GSES sa 8847 4747. Kung sa bangko naman kayo may alalahanin, maaari rin kayong tumawag sa BSP sa 87087087. Huwag din kayong magbibigay ng inyong OTP, password o personal na detalye sa sino mang tumatawag sa inyo ng biglaan kahit pa sabihin nilang sila ay opisyal na kinatawan ng gobyerno. Ang totoong SSS o GSES ay hindi humihingi ng ganitong impormasyon sa telepono o sa Facebook Messenger. Ngayon, para sa praktikal na payo sa ating mga lolo at lola, gusto naming ipaalala na huwag ninyong hintayin ang huling araw ng buwan bago kayo mag-comply. Kung alam ninyong ang inyong birth month ay Hulyo, gawin na ninyo ito ngayon habang maaga pa, habang hindi pa kayo nagmamadali. Kung kailangan ninyo ng tulong sa paggamit ng cellphone o computer para sa online facial authentication, huwag kayong mahiya humingi ng tulong sa apo, anak o kapitbahay. Walang kahihiyan sa paghingi ng tulong kapag ang pinag-uusapan ay ang inyong sustento sa buhay. At kung kayo naman ay may kilalang kapitbahay o kamag-anak na senior citizen na hindi marunong gumamit ng teknolohiya, samahan ninyo sila dahil isang simpleng tulong lang ninyo ay maaaring magligtas ng buong buwan nilang pensyon. Mga kababayan, dahan-dahan na tayong papunta sa dulo ng video na ito. Pero bago iyon,
gusto naming bigyang diin ang isang bagay na dapat laging nasa puso ninyo. Ang pensyon na natatanggap ninyo ay hindi limos, hindi ito pabor, at hindi ito kaawaan ng gobyerno. Ito ay bunga ng mahabang taon ng inyong paghihirap, pagtatrabaho, pag-aalay ng oras at lakas para sa inyong pamilya at para sa bansa. Ito ay karapatan ninyo. Kinita ninyo iyan sa pawis at pagod, kaya huwag hayaang basta na lamang mawala ang karapatang iyon dahil lamang sa kakulangan ng impormasyon o dahil sa kapabayaan sa simpleng proseso ng ACOP. Alam naming mahirap na mabuhay bilang pensyonado sa panahon ngayon. Ang gasto sa gamot, ang pagkain, ang mga bill na kailangang bayaran, lahat ito ay dagdag na pasanin sa mga taong dapat sana ay nagpapahinga na matapos ang mahabang buhay ng paglilingkod. Kaya naman kami dito, ginagawa naming misyon na tulungan kayo, ipaalam sa inyo ang mga updates at tiyakin na walang isa mang pensyonado ang maiiwan o malilito dahil lamang sa kakulangan ng tamang impormasyon. Hindi kayo nag-iisa sa laban na ito, mga mahal naming lolo at lola. Kaya kung may kilala kayong kaibigan, kapitbahay o kamag-anak na pensyonado, lalo na kung sila ay ipinanganak sa buwan ng Hulyo, i-share ninyo ang video na ito sa kanila ngayon din. Baka ang simpleng paghahati ninyo ng video na ito ay siya pa ring magliligtas sa kanilang buong buwang pensyon. Huwag din ninyong kalimutang mag-subscribe sa channel namin, i-on ang bell notification para hindi kayo mahuli sa susunod na mahahalagang update tungkol sa SSS, GSIS at DSWD na palagi naming ibinabahagi rito. Sa muli, mga mahal naming pensyonado, salamat sa inyong oras at pakikinig. Alagaan ninyo ang inyong sarili. Huwag kalimutang mag-comply sa ACOP kung ito ang inyong buwan. At laging tandaan, ang pensyon ninyo ay hindi biyaya, ito ay karapatan ninyo. Ingat lagi, mga lolo at lola, mahal namin kayo at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na video.